Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Nandito ako sa umaga na ito ngayon, nagko-content dito mismo sa bahay. Bago ko ipagpatuloy kasabong ang history sa hinawakan ko mga manok nito, bago ko pagpatuloy papaliwanag sa inyo tungkol sa linyada nito, magpasalamat muna ako sa inyo lahat, sa aking subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa inyong lahat. Ito na pala siya ang nanalo na in-entry ko doon sa San Juan Cockpit. Ito siya. Tinamaan lang ito sa pakpak dito sa wingban at saka dito sa may liig o may tahi. Ito na siya. Itong sinasabi ko sa inyo nga sample proof, pagpatunay ko sa inyo mga baguhan na alamin talaga ninyo ang mamanukin nyo nga hiyang nagpanalo sa inyong hinahawakan yung gilaban-laban yung gilaro nyo. Yan ang totoo. Tulad ko sa ginagawa ko mismo. Kasi itong mga kulay na tinawag kong sweater gray, ito ang nagbigay swerte sa akin nga kapag i-entry ko ito sa mga laban-labanan ko, karamihan ng lusot talaga lamang sa panalo kaysa talo ito. Totoo yun. Ito sample puriba ko na sa inyo. Nakadalawa na nga ito. Kapag ang isa ka manok niyo nga kulay na yan ang nagpanalo sa inyo, yan ang patuloy talaga niyo pinaka-advise ko sa inyo mga baguhan pa lang, kasi ginagawa ko mismo yan. Kasi ang mga manok talaga, iba-iba ang kulay. Iba-iba ang kulay yan, katulad din natin yung magmamanok, magsasabong iba-iba din ang pamanhiin natin, iba-iba din ang kahiligan natin na kulay mamanukin natin. Kanya-kanya tayong diskarte pagdating sa minamanok natin, kung anong klase fighting, kung anong klase laro na gusto, kanya-kanya ang kahiligan natin. Katulad sa akin, ang kahiligan ko nga kulay ito talisay at saka pula. Pag mag-entry ako, dahil ito ang lamang ako sa panalo kaysa talo. Pinagdaanan ko na yan ang totoo, kasi lahat na kulay na manok, halos na mamanok ko na yan. Linyada sa manok, halos na hawakan ko na yan. Pero dito ako, kamit ko ang lamang ako sa panalo kaysa talo sa mga ganitong kulay, talisay, sweater gray at saka mga pula ko. Yan totoo. Magpakatotoo lang ko sa inyo, kayong mga baguhan pa lang, kayong ma-advise ko sa inyo kung ano ang kulay sa manok na nagpanalo sa inyong hinawakan nyo, nilaban-laban nyo, iyan ang ipagpatuloy nyo. Kasi kahit ano kagaling yan, kapag hindi talaga para sa atin na mga kulay na yan, may talo talaga. At saka dito sa sabong din, kahit ano kagaling ng manok, may talo pa rin tayo dahil mahiwaga ang sabong, sugal, di pwedeng di matatalo. Kahit ano kagaling ang manok, matatalo pa rin yan. Yan totoo. Pero naka-advantage lang dito kapag ang manok natin, quality, magaling mamalo, mahusay, bumatog palo, medyo malapit-lapit tayo sa panalo. Tulad nito, pinanalo niya ang laban, kahit may nagsabi sa akin na malang daw yun ng araw na yun ng mga talisay. O totoo naman, minsan hindi. Kasi napanood ko rin ang mga sinundan nito, na unang mga laban ng mga talisay, nakatalo talaga lahat. Yun sa akin, anong ako na nagbitaw ito sa fight na nitong aking sweater gray, ipinanalo niya ang laban. Kaya minsan, magkatotoo minsan ang sinasabi na malas na kulay sa araw na yun, pero naisip-isip ko rin, ba't na nanalo yung sa akin? Yan lang. Kaya hindi natin masasabi dahil sabong, mahiwaga ang sabong. Kapag ang manok gustuhin talaga niyang manalo, ipanalo talaga ang laban kahit hindi para sa araw niya yung mga kulay na yan. Kasi natalo lahat ang mga kasama nito ng talisay na sa labanan sa pangalan. Ito lang sa akin ang lumulusot na gris talisay. Pero iba naman ang pagkatalisay sa kanila sa dito. Kasi ang mga talisay, iba-iba naman ang hugis, kustura din sa mga balibo at saka sa linyada. Yan lang. Sa kulay lang magkaparihas ang mga manok namin, pero sa linyada kasi sa akin, ako nagpalain ito, process ito ng sweater gray. Yan, sweater. Pinag-paris ko nito nga linyada na ito, kaya tinawag kong sweater gray. Kaya dito sa pagpamanok, pinaka-importante sa labanan ngayon, maipaliwanag ko inyong mga baguhan pa lang, kailangan ihanda natin ang maigi, i-schedule natin ang laban, i-ensayo natin, ibigay natin ang tamang
sapat na vitamins o inject sa pangatawan nila mga medisina para nga pagdating sa basahan may laban ang manok natin. Karamihan yan, kung hindi tamaan sa kalambutan ang manok natin, may panalo tayo pagdating sa basahan. Tulad, ipaliwanag ko sa inyo, magpakato ako. Ang kaparis nito, nag-iintay ko yung kulay-pula. Magaling na manok yun. Kahit natatalo, hindi magsisisi yung mga nanonood, pumupusta noon. Kasi bakbakan talaga, palitan ang sigawan, palakpakan sa mga tao dahil palitan ang palo. Pero kung kay sabong mahiwaga, kahit ano kagaling ang manok ko, tinamaan Diyos kalambutan ang kalaban. Nabaunan niya sa likod, di nabunot na ang tarik sa manok ko. Pagtulog sa akin pala, ang wala nang hininga yung kalaban, tumutok pag 2 beses. Talo ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mahiwaga ang sabong. Kasi sa tinginan, panalo na sa akin kasi sa akin ang nakapabaon, baon na baon ang tarik dito sa likuran. Yung pagbunot, nakatuka pag 2 beses ang kalaban sa akin, wala nang hininga. Yan ang totoo. Magpakatotoo lang po sa inyo. Kaya hindi ako nag-champion sa entry na gilas fight ko ang pula. Yan. Kaya kinikwento ko lang sa inyo kung paano natalo, paano nalong manok ko, paano nagtabla. At pinaka-dabis niyan, yung nakapanood sa akin na akong nagbibitaw. Ito ang shirt ko, kulay pula ang damit ko. Yun. Bigay ko ano sa inyo. Sample talaga ang short ko. Ito ang short ko. Pula, damit ang pula ang damit ko. Ito din ang sombrero ko. Nagbitaw ng manok para nga makita nyo kung paano lumalaban ang Tangkalyaw Kasabong TV na manok kahit natalo. At saka ito rin ang panalo nito na panood ninyo yan. Siguro kung mariresearch ba nyo yan basta sa Sabungan Cockpit. Number 8 ang ano nito. Ang hindi, number 6 pala. Number 6 to. Fight number 6 ito. At Peter Greco. Kaya kayo mga baguhan pa lang, kailangan huwag tayo magpadala sa mga kwento-kwento lang. Kailangan alamin talaga nyo ang isa kalinyada na mamanukin nyo nga hiyang nakulay sa inyo. At saka yung linyada talaga nga nagdaan ng mga panalo bago natalo. O kaya may talo man diretso yung magkapatid pero lamang sa panalo ang mga kasamahan na manok kaysa talo. Yan ang habol natin, ang purpose natin yan. Tapos pag gustuhin nyo na makabawi kayo kaagad sa ginagastos sa pagkain sa pins natin kasi mahal ang bilhin at sa vitamins, magbinta din kayo. Pinaka-advise ko sa inyo kung marami na ang mga panglaban nyo, magpili kayo ng gusto nyo, pero kung nagustuhan din sa presyo, pwedeng ibigay nyo na yan dahil sinigurado na kapag ibibinta mo ang manok sa tamang presyo nga hindi kayo lugi, kumikita kang konti, okay na rin yun. Kasi gano'n lang din ang ginagawa ko sa pagmamanok ko. Naglalaban ako, nagbibinta. Marami ng manok ko. Dati hindi talaga ako nagbibinta dahil kukunti lang ang mga manok ko. Ang minamanok ko dati, sarili ko lang talaga ang mga paglaban. Pero ngayon nag-breed ako tuloy-tuloy ang pagpa-incubate. May day-old, may kasunod palaki, may 8 months, may 7 months, pababa. Kaya hindi ako basta-basta maubusan ng manok. At saka mabalik ko lang din patuka kung mag-out magbinta ako. Tapos pag maglaban ako, may panalo din. Yan lang, sana may meron tayong matuto ng mga baguhan pa lang na sa pag-alaga ng manok, kailangan marunong tayo dito magdala. Huwag natin gawin bisyo, palala ko sa inyo. Alalay lang, parang tatagal tayo sa industry sa sabong at saka hindi natin mapapabayaan ang bawat isa natin kapamilya. Yan ang tingin sa papanood ko.